Ikalabindalawang kabanata, si Placido Penitente. Patungo sa Universidad ng Santo Tomas si Placido Penitente. Malungkot ang kanyang mukha dahil ibig na niyang tumigil sa pag-aaral tulad ng nasabi sa dalawang sulat niya para sa kanyang ina. Nasa ika-4 na taon na siya ng pag-aaral kaya pinakiusapan siya ng kanyang inang kahit bachelor sa artes ay matapos sana niya. Palaisipan sa mga kababayan ni Placido sa Tanawan, Batangas kung bakit nais na niyang tumigil sa pag-aaral. Siya pa naman ang pinakamatalino sa bantog na paaralan ni Padre Valerio doon sa Batangas. Hindi naman siya sugarol, walang kasintahang nagyayayang pakasal, ni laban sa mga aral ng tandang basyong makunat. Nasa liwasan na ng Magallanes si Placido nang tapikin siya sa balikat ni Juanito Pelaez. Ang binatang ito ay may kayabangan, isang mayaman, may pagkakuba, at paborito ng mga guro. Anak ito ng isang mestisong Kastila. Napag-usapan ng dalawa ang tungkol sa bakasyon ni Pelaez at Yani. Nangharana daw sila ni Padre Camora ng magagandang babae at ipinagyabang na wala raw bahay na hindi nila napanhik. Dagdag pa ni Pelaez, tanga raw si Basilio sa pagkakaroon ng katipang tulad ni Huli dahil susuko rin daw ang dalaga kay Padre Camora. Nagtanong ng leksyon si Pelaez kay Placido dahil noon lamang siya papasok. Ani Placido, tungkol daw sa salamin ang kanilang leksyon. Maya-maya'y niyaya siya nitong maglakwatsa, bagay na tinutulan naman ni Placido. Natigil lamang ang kanilang pag-uusap nang manghingi ng abuloy si Pelaez para sa monumento ng isang paring Dominikano. Nagbigay naman ng abuloy si Placido dahil alam niyang makatutulong ito para sa pagpasa ng kaklase. Sa universidad ay naroon si Isagani na nakikipagtalo tungkol sa aralin. Ang ibang estudyante naman ay tinitingnan ang mga magagandang dalagang nagsisimba. Pinagtitinginan ng mga estudyante ang isang karwaheng parating kung saan lulan ang katipan ni Isagani na si Paulita Gomez. Initian siya ng tiyahin ni Paulita na si Doña Victorina. Ang estudyanteng si Tadeo na kaya lamang pumasok sa paaralan ay upang alamin kung may pasok at kung mayroon ay aalis na at magdadahilang may sakit ngunit nakapapasa, sa anong himala ay napasunod kay Paulita doon sa simbahan. Nagpasukan na sa paaralan ng mga mag-aaral, ngunit may isang estudyanteng tumawag kay Placido. Pinalalagda siya sa kasulatang tutol sa balak na paaralan ni Makaraig. "Ano yan?" "Aniya, huwag mo nang itanong, lumagda ka na." Walang panahon si Placidong basahin ang kasulatan kaya ayaw niya sanang lumagda. Naaalala rin niya ang kwento sa kanilang bayan tungkol sa isang kabesa de barangay na lumagda sa kasulatang hindi nauunawaan ang nilalaman. Iyo'y nabilanggo at muntik pang ipatapon. "Ipagpaumanhin mo ako ngunit hindi ako lumalagda sa hindi ko pa nababasa." "Huwag kang ganyan. Nalagdaan na ito ng 2 Karabinero Celestiales." Ang pangalan ng 2 Karabinero Celestiales ay nakapagbigay tiwala. Ito'y banal na samahang itinatag upang tumulong sa Diyos sa pagbaka sa kasamaan. "Mamaya na, ibig ko munang mabasa. May klase ako." Nagmamadali siyang lumakad. Naririnig na niya ang adsum ng mga kaklase. Nasa letrang O na ang propesor nang siya'y sumungaw sa pinto. Bagamat huli na ay pumasok pa rin siya. Pinatunog pa niya ang takong ng kanyang sapatos sa pagbabaka sakaling ang pagkahuli niya ay pagkakataon na upang siya'y mapuna at makilala ng kanyang guro sapagkat sila'y mahigit 150 sa klase. Hindi naman siya nagkamali at napansin nga siya ng kanyang guro. Ngunit nabastusan ito kay Placido at tumingin sa binata ng tila nagsasabing, "Walang galang, magbabayad ka rin sa akin."